Napansin nyo ba na kada generation, iba-iba yung pagpapalaki sa mga anak nila, sa mga bata. Yun. So, ngayon, yun ang pag-uusapan natin dito sa second episode ng Wizpod. Unfiltered. Unfiltered. May pag ganun pa. Ayan. So, meron tayong mga representatives from the Gen Z generation, which is, tigas. Oh! Ang titigas. Wow. Walang pala yung millennial dito eh. So, Gen Z natin ay si CJ at si Zar. Millennial, boomer. Uy, grabe naman! Hindi, tatlong millennial, dalawang Gen Z. So, paano natin ito umpisan? Paano ba kayo pinalaki? Paano kayo pinalaki, mga Gen Z? Tiki-tiki. Sir. Ako agad. Kami kasi never kaming naka-receive ng palo, sigaw, mura nung pinalaki kami. So, hindi namin alam yung gano'n. Ay, hindi naman kasi hindi alam, pero hindi naman siya na-experience. As in, kahit anong form ng palo. Kahit ano. As in, parang napagsasabihan lang na, tama na yan, gano'n. Gano'n lang, pero never kaming nasigawan, napalo, tsaka namura nung bata ko. Totoo. Parang magkaiba po tayong generation pag gano'n. Hindi ko alam. Kasi pinalaki kami ng tita namin. Tapos, wala, hindi talaga. Pero pag nagbabakasyon din yung parents namin, hindi rin kami pinapalo, ganun. Kahit true call, halimbawa, ako kasi hindi ako super talinong tao. Sabihin ko, ganito yung grades. Tapos, pagigihan mo kasi kami nagtatrabaho dito, ganito, ganyan. Ganun lang. Parang medyo nagigets ko kasi kunyari, yung tita mo, feeling niya wala siyang right na paluin ka. Tapos pag uwi ng parents mo, hindi ka nakikita lagi. Parang, minsan ko na nga lang makita at papaluin ko. Baka ganun. Baka din po. Kasi sila naman, pag tinatanong namin sila napalo sila, nasigawan. Pero nung kami naman hindi naman na. Okay naman. I mean, actually it turned out well naman. Kami din. I mean, feeling ko na-disiplina pa rin kami kahit hindi kami napalo, ganyan. So, okay naman siya. Akala ko po ibang generation po ako eh. Kasi Napalo ka ba? Pili ko po magkakaibang way po every parent. Kasi kung sa inyo po, hindi po kayo napalo. Ako, lola tsaka si papa ko, no offense sa inyo. Huwag po kayo magagalit sa akin, baka paluin po ako pag-uwi. Ilalagyan pa daw ng sili yung mata ni CJ. Sa akin po, siguro po tough love po talaga sila eh. Si lola ko po talagang palo, si papa ko rin po ganun. Pero, hindi ko po maintindihan nung una. Bakit po nila kailangan gawin yun. Pero ngayon po parang, kaya siguro. Kasi hindi po siguro ako disiplinado or hindi po ako focus sa values kung hindi po nila ginawa yun sa akin before. Tingin mo ba? Gano'n? I mean, naisip ko lang na question. Kasi kami, magulo din naman kami, pero hindi pa rin naman kami pinalo, gano'n. Tapos, pag pinagsabihan kami, titigil na rin kami. I mean, hindi na namin kailangan para sigawan pa, para tumigil, gano'n. Yung sa'yo. Or iba kasi pag babae lalaki. Pag lalaki po, kailangan masanay ka sa toughness. Or, Kahit kung ako din eh. palo, ganun po talaga eh. So, lalaki ka. Ay, sorry. Or makulit po kasi talaga ako nung bata, kaya siguro umabot sa ganung point. At saka baka yung given yung situation ni Miss Zar na nagpalaki sa kanya yung tita niya. Oo. So, syempre, yung palo, medyo tanggal sa equation yan dahil hindi ko naman pwedeng paluin to, hindi ko naman to anak. Or tapos, syempre, pagdating ng parents, imbis na ipalo ko, minsan ko lang makita to, hayaan ko na lang. Siguro nga. Enjoyin ko na lang yung time ko sa kanya. Minsan na nga lang ako uuwi, tapos memory pa niya, every time umuwi ako, pinapalo ko siya. Siguro baka ganun. Yung kuya ko, tsaka, di ba apat kami? Tapos, malaki yung difference, age gap namin nung pangatlo kasi. Yung kuya ko at tas dalawang ate ko, nakasama naman nila sina mama at papa paglaki. Pero hindi rin talaga sila pinalo. Or baka kung saan po, baka yung parents niyo po, hindi rin po sila sa ganung way ni race. Hindi, ganun sila ni Riz din. Napalo-palo din sila. Alam ko na. Meron na akong theory. So, di ba may ganun kasi tayo yung na-experience mo. Ngayon, nagkaanak ka, ayaw mo nung experience sa kanila. So baka yung parents mo nung time na yon, hindi ko alam.
Kasi yung boomers kasi yung mga parents natin eh. Oo. Eh, di ba more on authoritarian discipline yan na parang kamay na bakal eh. Di ba na pag sinabi kong wag. Di ba yung mga kwento nga ng nanay, di ba pa nagkakwentuhan, yung paano didisiplina yung nanay namin. Grabe yung nanay, yung tito ko, kapatid ng nanay ko, dinisiplina siya kasi lumabas siya, may mga coins, nagnakaw dun sa lola ko, sa mama. Alam mo ginawa? Sinako. Tapos binitin, pati warik. Oo nga, uso yun ng mga... Di ba? Ito talaga naman. Kumbaga dati, ang disiplina, ayaw mong sumunod, papasunurin kita. Force. So baka siguro, syempre nga, generations, after generations, nag-iiba. Di ba, parenting shift. Tama. Sabi tama. nga, pagdating ng, siguro yung kay mama mo, na-realize sila na, teka lang parang medyo ang hirap ng pinagdaanan natin. Huwag natin gawin kila. So, Baka pwedeng ganun. Nay, Mother Charito, sagutin mo sa comment section. Ba't di mo kami pinalo? Oh, kasi ikaw, Kat, di ba? Grabe rin ng disiplina. Feeling Paano ko ka ba lalaki ako, boss, eh. Kasi nung bata kami, like, pag sinabing nagdilim na, kailangan nasa loob na kayo ng bahay. So kami, laro-laro pa kami sa labas. As in, sisigawan ka, pumasok na kayo. Tapos magtatapon sila ng hot water. Hindi kayo papasok. Tatapon ng hot water, ganon. Tapos kapag may nadapa, pag nadapa ka na, may palo ka pa, ganon. Sugat ka na, may palo ka. Oo. Adding insult to injury. Parang ganun. Di ka tatayo dyan, mapapalo ka ta ganyan. Ganon sa amin. So, walang lalaki, walang babae. Same. Same lang. Pwede talaga. Yung pag tinama, alam mo yung na-injury, nagkasugat ka. Di ka kasi nag-iingat. Ikaw may mamagalitan. Saan ka kasi pumupunta? Ganun. Parang ang hirap nga. Ba't ikaw ba? Hindi. Yung kasi nung pinalaki ako, may time na nag-work kasi si papa ko sa Coca-Cola. Kasi nung time na yon, kumbaga naging uso nung time ko call center. Ng mga, 'di ba, yun yung mga work nung time nung nung lumatanda ako. Yung time nyo siguro mga VA, 'di ba? Yung nung time na after graduation nyo. After nyo graduate. Nung mga boomers kasi, ang number one na mga work nun, mag-ahente ka. Mag-ahente ka sa Coke, mag-ahente ka sa Pepsi, sa mga ganun na kumpanya. Siya nun Hindi siya ahente nun, actually parang supervisor na siya. Medyo stress yung trabaho. Kaya pag umuwi siya, tas matigas ang ulo ko. Matigas ang ulo namin. Ako usually ang pasimuno kasi sa amin. Ayun, namamalo siya. Talagang, alam mo yung nararamdaman mo yung talagang physical. Meron yung one time na medyo nasobrahan niya. Natanggal niya hawak niya yung polo niya. Kakatanggal niya kasi naka-uniform sila pang Coca-Cola. Yung white na polo. Sobrang galit niya. Inampas niya sa akin yung polo. Tanggal lahat ng botones. Lipad lahat ng botones. Ganun kalakas. Oo. Sumunod na araw, nilagnat ako. Parang 3 araw ako nilagnat. Simula nun, na-trauma na yung airpot ko. Hindi na siya namamahal. Hindi na siya namalo. Pero nung lumalaki naman kami, talagang sigaw. Ay, Diyos ko, pag sumigaw yun, talagang alam na. Kunwari, nagbabasketball ako, nandun pa siguro sa kanto. Tapos, kailangan ko na umuwi. Miguel, umuwi ka na! Yun talagang from the top of his lungs, oo. Tapos yung mga kapitbahay namin, uy, si papa mo. Oo nga, takbo ko. Pero yung one time, sa sobrang panic ko, pag naglalaro ka sa probinsya, syempre nakachinelas ka, ganun. Nakapapa ako nung time na yun. Takbo ko, wala akong suot, lang ako. So, sobrang takot mo? Oo, sobrang takot ko. Takot ako pagka sumigaw na yung tatay ko Yun, tapos yung yung hindi niya mailabas yung galit niya sa amin, kaya idadabog niya. Masisira yung mga lamesa, yung mga pintuan. Pagka nag-slam yun ng pinto, talagang wasak yung pinto. Oo. Ganun, pagka doon niya nalalabas yung yung galit niya. Pero hindi siya, fairness naman, hindi na siya nanakit nung time na yun. Pero syempre may takot kami sa kanya. Kasi lakas ng boses Tapos, alam mo yun, parang yung papunta na dun sa sasaktan ka pero hindi ka sasaktan. Yung ganun na discipline yung Tapos si mama ko naman, si mama medyo siya, yun na namamalo. Yung kinikwento ko kanina, 3 years old ako.
wala si Kebson. 3 years old ako. Nakatira kami dun sa Lasip sa Dagupan. Tapos ang kulit ko, sobrang kulit ko daw. Kinulong niya ako sa banyo. Tapos diyan ka lang, huwag ka alis diyan, sabi niya sa akin. Nagsisisigaw ako. Mga kapitbahay! Minamaltrato ako ng nanay ko. 3 years old, pinuksan niya. Sabi niya, lintik kang bata ka. Sabi niya, lumabas ka na nga. Sabi, smart ako ng bata ko eh. Yun, ganun, parang yung sa sobrang sanay kong nagagalit na yung nanay ko, alam mo yung hiniisipan ko na ng paraan, paano ko kaya mawawaisan to ngayon? Tapos, pagpapaluin kami kasi nung kapatid ko, hindi ka matutulog ng tanghali, papaluin ka eh. Papatayuin ka. Tapos, pak, ganun. Sabi ko, masakit sabi ko. Ginawa ko nung time na yun, nilagyan ko ng dyaryo yung puwet ko. Yung kapatid ko, pag pinalo siya, pak! Sabi ko, aray ko, gumagano talaga siya. Ako, pak! Tapos, kailangan kong umaray, sabi ko. Pak! Sabi, aray ko, sabi ko. Kahit walang sakit. Pak! Aray ko. Pero nakasmile ako. Sabi, pagtingin niya, loko-loko ka talaga. Nakalagay yung dyaryo. Nag-isip ako ng mga parang iniisip ako ways paano ko sila malulusutan Pero, siyempre. Pero kung ganun yung nararamdaman, for example, kasi ako ganun din yung naramdaman ko. Kunyari si Boss Migs, saka ako, saka si Kat, at saka si CJ na galing sa Palo. Merong fear na huwag mong gagawin to. Dahil pag ginawa mo to, yung thinking mo na baka paluin ka ulit. So, wag ko na lang gawin. Yung sa'yo na walang palo, paano mo dinideal yung mga choices mo na yun? Kami kasi, parang yung napagsasabihan ng ganon, takot na kami doon. So, inisip namin, pag either ulitin namin or gagawa kami ng mas makulit na bagay, ibig sabihin, mas mag-escalate yung galit nila. So, hindi na lang namin siya ginagawa. Parang... Mabait! Wow! Kasi, paano ba? Yung tita kasi namin, isang tita namin, parang nakakatakot na talaga siya physically. So, kapag nagsasalta siya, kahit hindi pa sigaw, hindi mura or palo, may takot na kami. So, inisip namin, kapag gumawa pa kami ng mas makulit na bagay, paano na lang yun? Parang ano na lang itsura niya, ano na lang yung boses niya, ganon. Tapos yung isang tita naman namin kasi, super sweet naman. So ayaw din naman namin, parang feeling namin maka-heartbreak kami kapag siya yung magagalit sa amin. Kaya ganon, hindi na namin uulitin pa yung ginawa namin or something. Tapos yung mga ate ko, kami na lang nagsasabihan or sila yung magsabi na, ayaw mong magalit si Auntie B o wag mo nang gawin to, ayaw mong magalit si ganito, ganon. Ganon siya sa amin. Sobrang bait ko pala ni Mabait ako dati, tapos ngayon. Nadadaan pala sa sabi-sabi lang. Pwede pala ayos ang usapan. Saka kung titignan mo talagang parang depende talaga sa sa pagtanggap nung bata. Kasi di ba may mga bata na parang ako, hindi lang masyadong halata, pero may rebellion sa akin. Kasi nung galing ako sa Palo, napalo ka, imbis na na-disiplina ka, parang nagrebelde ka Kaya dumadating sa point na nung medyo lumalaki na ako, nasasagot ko na yung nanay ko. Sa sobrang sobrang samaan ng loob, galit. Sasagutin ko. Tapos yung mga sagot ng bata na ang hirap lunukin ng isang magulang. Ganon yung mga sagutan nun yung mga sa age natin, di ba? Yung talagang lakas ng loob mo na sabihin yung mga gusto mong sabihin. Yung parang akala mo, hindi mo na inisip yung mga sakripisyo nila. Yung mga ganon. Dahil po sa emotions. Oo. Pero meron, mismo. Mm. Meron din namang iba na napalo, na disiplina, okay na. Meron naman yung talagang to the point na bahala ka, wala na akong pakialam sa'yo. Oo. Yung mga ganun. Parang ako po meron, pero high school na ako, kami ni mama, nag-for good na siya dito kasi galing siyang abroad, nag-for good na siya. Parang first time yon na kaming dalawa lang magkasama. Simula nung bata ko hanggang high school. Tapos nag-clash kami. Tapos yun, meron time na pag pinapagalitan niya ako, hindi pa rin mataas yung boses niya, pero ando na sa teenage years ko, sinasagot ko siya, ganun. Pero ngayon, na-realize ko na parang, wala akong samahang bata, ganun. Hindi naman ako sinigawan ng nanay ko, ganun. Pero ako, yung atake ko na sa kanya, iba na. Pero feeling ko, that's because
nasa teenage years ako. Pero yung discipline niya, ganun pa rin naman. Hindi naman siya yung sumisigaw, nagmumura. Pero feeling ko ako lang na parang, kasi dahil hindi mo ko sinisigawan siguro, ako na lang manini. Parang ganun yung feeling ko sa akin noong time na yun. Pero never naman pa din niya ako pinagtaasan ng boses, pinura, pinalo, ganun. Ako yung sa akin naman hindi ako pala sagot. Yun, parang pakikita. Paladabog lang. Paladabog. O, tapos yung tipong yung pag pinapagalitan ka, sumagot ka. Kasi gano'n, ba't ka sumasagot? Yung mga gano'n. Hindi mo na alam. Oo, kaya, sige, hindi na lang. Makikinig na lang ako. Yun, pero usually naman, ang medyo masakit kasing magsalita, silang pareho nanay at tatay ko. Pagka nagalit na sila, pag nagsalita sila talagang, alam mo yung manghiram ka na ng mukha sa aso minsan Yun, yung mga ganong tipo. Kaya, yun palang gusto mo nang iwasan. Mas gusto kong iwasan yun kaysa yung mga dabog, sigaw, ganon. Oo, kasi yung medyo masakit din pagka yung ano bang tawag doon? Verbal abuse. Pero yung mga napalo, parang ako kasi ang hirap, hindi ko na ma-recall yung mga experiences ko pagdating sa palo Parang, naaalala nyo pa ba yung mga pinaka-worst na ginawa ng magulang nyo sa inyo? Yung to what extent? Ako, laking lola po ako And yung pamalo po ni lola ko palagi, kawayan kasi mayroong mga ganun po sa bahay. Kawayan? Masakit yun! May time po pero sobrang bata ko pa po nun pinalo niya po ako. Kaso yung sobrang sakit, napaharap po ako. Ngayon yung pangalawang palo niya po, dito ko Ang nakakatawa po dun, so iyak po ako, ganyan. Nung nakatulog na po ako, nagising po ako kasi nilalagyan niya po ng, yun po yung love naman ni Lola na, pero ang lala po nun kasi Ano yung nagsugat? nagsugat po siya dito po siya Ewan ko kung maalala ni Lola ko yun, pero nung nakakatawa po nun, sakit po sa likod tapos pagharap ko po yung pangalawa, dito na po. No, yun po yung feeling ko worst kasi yun po talaga yung nagmarka nung bata ko. Tumatak. Oo, kasi sa mukha ko na po yun, hindi na Ano po naisip siya. mo nung napalo ka? Wala po, ang sakit Yun ang naisip ko. Wala na pong... Mahal nito, ganun. Hindi ko po siya. Kasi nakita ko rin po si Lola ko parang yung sa sinasabi nga po ni Sir Migs, hindi po siya minsan out of galit lang. Kasi gusto ko lang po nila turuan. So pag namamalo po siya, parang tama nga naman si Lola kasi siraulo din po ako, ang kulit ko Sinasabi niya na huwag gagawin ko pa Parang ganun po siya. And ang hirap po minsan din sumagot kasi alam niyo na po na out of love. Kaya niya po. Siguro ngayon po, kaya ko siya nasasabi. Kasi dati na po yun Pero noon, hindi ko po maintindihan hanggang sa ngayon ko lang po siya naintindihan na kaya pala niya ginagawa yun sa akin. Kasi May dahilan po. Ako naman nun, ang naalala ko lang sa tatay ko, yung setup kasi namin, yung tatay ko nasa abroad. So yung nanay tsaka lola ko yung nagdisiplina sa akin kasi parang ilang beses lang umuwi tatay ko, parang once a year lang. Pero yung tatay ko yun, disciplinarian kasi yun. So one time, meron kasing bilihan ng pandesal sa amin. Medyo malayo. Pagising na umaga, sabi ni mama, bili ka nga ng pandesal. Sabi ko, teka lang. Tapos mga 3 teka lang. Yung pangatlong teka lang, biglang may humataw dito ko. Sagot ka ng sagot, sinabi ng ganyan. Alam mo, ang maganda naman nangyari nun, simula nun, pag may inutos sa akin, sige, go. Pag nandun yung tatay ko. Pag wala. Kaya di yung nanay ko Kung pwede lang ibenta yung wait lang at teka lang mo, yaman-yaman na natin. Wait lang. Ikaw, bakit? Ito, maraming experience. Ano to prodigal daughter. Kakatahimik lang ako dito Ano ba? Si CJ kasi kawayan. Ako kasi madami. Merong hanger, Ayun. may walis tambo, may sandok, may panungkit. Belt po, belt. Meron, belt. Oh. Yes. Na-try ko rin yung naglalagay ng paper dito. Pero ang pinaka-worst siguro yung mga high school na ako. Kasi nung high school ako, rebel years. Tumatakas ako sa... Witness. Tumatakas ako sa kasi yung window namin, kasya yung kasya ka na lalabas. So, pagkalabas mong ganon, bubong, tapos isa Spider-Woman ko yun, pababa ng bahay. Tapos,
parang babalik ako kinaumagahan na. Tapos doon ulit ako dadaan. Tapos kunyari tulog lang akong ganun. Eh one time, nahuli ako. So, nalit ako ng uwi. Parang medyo may sunrise na. Umaga na. Tapos, init ng dyan na. Tapos, sneak in na ako sa bahay. Eh, yung bubong namin, yung maririnig mo pag nasa loob ko, kruk, kruk, ganun. Pag gabi kasi hindi pansin yun kasi medyo, deep na sila sa pagtulog. Nung time na yun, narinig, lumabas yung tatay ko. Tapos, pinagbintangan niya yung kapitbahay namin. Ano ba yan? Hindi ko na sasabihin yung pangalan. Ano ba yan? Nag-aano na naman kayo sa bubong namin. Tapos sabi ng kapitbahay namin, hindi po kami yun. Yung anak niyo po. Oo, tapos dumiretso si Papang ganun sa ano. Tapos pagka-open niya ng door na ganun, sabay rin na pag ganun ka ng window. So, eye to eye kaming ganyan. Tapos, so yun, from there, nakaladkad ako hanggang sa hair from room to gate. Kasi parang, move out of this house, gano'n. Yes. Hindi naman. Parang in English ko lang, parang mukhang mayaman. Move out of this house now. pero sa totoo, pero sa lumayas ka. Lumayas ka dito. Lumayas ka dito. Gano'n. Tapos yun na siguro yung mga ano. Pero marami pa eh. Like, meron akong nung bata ako, yung talagang dadapain kami, papaluin kaming tsinelas, kukurutin kami, gano'n. Pero bakit siya paulit-ulit? I mean, napalo na kayo. Nasigawan na Yun kayo. nga. Bakit paulit-ulit niyo pa din siya? Ginagawa. Di ba kayo natatakot na mawala? Kasi, consistency is key. Oo. You need to be consistent. Hindi ko alam. Ako parang yun nga sa akin. Parang unconsciously nagre-rebel ka. Unconsciously Siguro hindi intentional, pero parang merong magandang feeling pag nagagalit yung magulang mo. Form ng bawi. Oh. Parang ganun. Maybe, oo. Yun yung nakikita kong isa. Kasi minsan naman yung ginagawa mo hindi na intentional Or masyado mong na-enjoy yung mga bagay na ginagawa mo to the point na willing kang i-disregard kahit ano pa para lang magawa mo yung mga bagay na yun. Kahit may consequence. Oo, kahit may consequence. Parang, sabi nga nila, di ba, yung between right and wrong, ano siya hindi lang siya yung paggising mo ng umaga, magde-decide ka na, eto, gagawin ko tong maling to. Hindi siya ganun Parang, ang nangyari doon, kinultivate mo yung sarili mo. Para siyang love affair, na masyado kang na-in love doon sa maling yun. Okay. Na kahit na alam mong mali na, ang hirap mong pakawalan kasi na-in love ka na So, hindi siya yung one time na, lalabas nga ako ngayon, mag-iinom ako. Hindi. Kumbaga parang series of inoms, series of night outs, na na-in love ka na na-in love doon. At dahil na-in love ka na doon, na-hook ka na doon, kahit na may palo dito pag uwi mo, wala na. Na-in love ka na Mas matimbang to, nandito ako, kasama ko, tropa ko, kaysa yung pag-uwi ko palo. Palo, madali lang naman. Parang kumbaga nagigets ko yun Kumbaga, mas madaling mag-sorry kaysa humingi ng paalam Mas madali. Oo. Diba, yun na iniisip ko dati. Kunwari, magyaya yung mga friends ko. Tapos, high school na ako nun. Iinom. O kaya late nang uuwi. Paalam ka na. Hindi ko papayagan O di, sumama ka na lang. Sige, magsusorry na lang ako mamaya. Ganun na lang. Kasi Parang actually maganda yung kay Kat kasi sigurado ko maraming nanonood sa atin na na ganito rin yung sitwasyon Kasi si Kat, ironic dahil ganun siya, pero lumaki siya sa Christian house. Oo. Kasi si Pisol, nung time na yun, nagpapastor na siya Diba very ironic na Pastor yung tatay mo. oo, tapos ikaw. So ano kayang dahilan? Bakit kaya? Ano ba may parang may for encouragement sa mga nagdadaan dyan. Ano ba yung naramdaman mo nung time na yun? Pressure? Hindi. Nung time na yun kasi, diba growing up, syempre, nung pagbata ka, wala pa namang masyadong ano. Pero pag nagkaisip ka, like, nung high school na nga ako, parang nagre-rebelde kasi masyadong strict. Like, ikaw ning nag-explore mag-isa mo. Parang, yun yung sabi ni boss, na parang alam mo na hindi ka papayagan. So, imbes na magpaalam ka, gawin mo na lang, sorry ka na lang mamaya. Ganun. Parang curiosity. Hindi kasi, syempre gusto ko rin matry mag-sleep over, gusto ko rin matry, hindi kami napayagan, gusto ko rin matry yung, ano ba yung scene kapag
sa night out, ganitong ba, anong makikita, ganon. Like siguro, meron rin akong friends na kasama nila yung tatay nila o lalabas, ganon. Parang yung mga ganong, parang pinayagan sila, hindi kami ganon. Hindi ka rin ganon, di ba? Hindi rin kami masyado. Hindi kayo pinapayagan? Kaya parang sa amin, out of takas-takas lang talaga. Matutulog ka nga sa pinsan mo ah. Ayaw. Tapos sabi ng Engineer Seal, yung SM kakatayo. Kasi dati yun eh. Anong tawag dun? Pines. Rambakan yun. Terminal yun eh. Pero yun, abandoned lot yun eh, yung SM. So nung tinayo yung SM, kita mo kung gaano kalapit Engineer Seal SM. Akyat ka lang. Alam mo gagawin na magpapaalam ka, napupunta ka ng SM, tatawagan pa yung tatay ko na nasa abroad. Para lang pumunta doon. Para lang pumunta ako dun. Ang hindi nila alam, nakapunta na ako kung saan-saan para lang kumuha ng gagamba. Di ba, nakapunta na ako ng Pakdal, kung saan-saan. Nagagagamba lang ako. Kaya yun, tama, takas. Oo. Pero yun nga, kaya very, kasi parang sa aming magkakapatid, kami yung older batch. Tapos meron kaming second batch na ngayon pa lang, palaki. Parang sa amin nga, parang namin na swerte sila. Kasi parang hindi nila na-experience yung pagbabawalan sila, ganito. Kaya parang yung pagpapalaki sa kanila at saka sa amin, magkaiba. Kasi sa kanila, guided na sila na properly. Hindi na masyado yung sakal. Never nilang naranasan yun. Kasi sila lalabas sila, bigyan pa sila ng pera, ganon. Never namin na-try yung ganon. So parang siguro sa pagpapalaki rin or yung the way mo yung anak or ganon. Pasok ulit dun kay Miss Zar. Kaya siguro kayo sikat sa anak niya. Kasi galing siya sa ganun. Ayaw niyang ma-experience niya. Ayun, speaking of, pasok ko kasi. Ako po, ang tanong ko kasi, di ba kayo, naka-experience kayo ng mapalo, tapos ngayon may mga anak na kayo. Paano naman yung way nyo ng pagpapalaki sa mga anak nyo? Same ba nung disiplina na ginawa sa inyo or natuto na kayo from that na hindi na gentle parenting, ganyan-ganyan? Ako sa mga anak ko kasi, kumbaga kami ni Aryan, may good cop, bad cop. Bad cop siya. Kaya siya yung nagdidisiplina, siya yung nagagalit, namamalo, usually. Tapos, kinakausap ko naman yung mga anak ko, pero parang pinapangaralan ko sila in my own way, kasi hindi ako namamalo talaga. Hindi ko kaya, sinusubukan ko, pero hindi ko magawa. Kahit sigaw or... Sigaw, nasisigawan ko as in. Pero yung one time talagang sinigawan ko yung panganay namin kasi yung sa pandemic nun. Tapos, syempre, nag-shift sila. Puro bagsak yung grades niya. Kaya medyo nasigawan ko ng solid nung time na yun. Yun, pero simula nun, nagtanda naman na siya. Yun, matataas na yung grades niya, napapasan niya na lahat, wala nang problema. Papitsa ka naman, boss. Oo. Pero, ayun, Pizza ulit. nadaan naman sa sigaw, pero hindi ako kasi talaga namamalo eh. Parang hindi ko kasi natatakot ako hindi mo makokontrol yung galit mo. Baka biglang masaktan mo imbes na yung papagalitan mo lang, baka masaktan mo na sobra. Natatakot akong yung malus yung control kasi, kaya sa sigaw na lang. Para sa akin. Tapos yun, si Aryan naman, siya yung, namamalo. Which is okay, kasi nakokontrol naman niya yung sarili niya. Ikaw. Sa akin po, tama po yung sinabi ni Boss na ayaw mong matry or yung pinag-usapan po kanina na ayaw mo na ma-experience ng anak mo yung na-experience mo before. Lalo yung baby ko, si Kale, babae po siya eh. Wala po atang time na nakasama ko po siya na sobrang kulit niya tapos pinalo ko siya. Lagi po sabi, no. Minsan po may ginawa po siya na parang umakyat po siya dyan sa parang chair po nila. Alam ko po mahuhulog siya eh. Kasi yung chair lang po maliit na gano'n. Na pag sinubukan mahuhulog. So iniintay ko po mahulog. Pero ready po ako saluhin. Na parang minsan gusto ko po ipa-experience sa kanya na sige, sinabihan kita na mahuhulog ka dyan. Ngayon kung susubukan mo, sige, pero andun po ako para saluhin. Sa bintana, no? Mga ganun yung anak mo. Papanoorin mo lang, no? Third floor, sige. Para maranasan mo. Testing pa. Wala tao pumalo eh. As in, wala pong time. As in, kahit sobrang kulit niya na po, minsan pag nagtatantrums, nagwawala, hindi na po okay yung attitude niya. Hindi ko po naisip na, papaluin kita or... Never talaga. Wala po eh. Kasi ayoko po ma-feel niya na nagagalit si papa ko dahil ganito ginagawa ko or sinasaktan niya ako, ganun. Feeling ko po may better way para
turuan po siya. Yun na po yung sa akin ngayon. Gumagana naman yung ganon. Hindi ko gumagana naman po siya. Tumitig Minsan, naman. yung patience ko na lang din po yung natitest. Okay. And feeling ko, pag babalikan po natin yung sinasabi, feeling ko po yung parents po rin natin ng time na yun. Learning din po sila para maging parent. True. Oo, And yun tama. din po siya ngayon sa akin. Na-try ko po siyang maging patient lang po lalo sa pag-aalaga or sa Totoo pag yun. Parang based on experience talaga. Tama. So Actually, either adapt or change. Oo, tama. Actually, tama ngayon na yung ano ba yun? Tinaaral din ng parents natin maging parents. So, lugi nga lang yung mga panganay. Kasi, oo. Kami yung mga naging ano eh. Experiment. Oo, kami Experiment, yung oo. test dummy kumbaga. eh. Sakit ba tong kahoy? Oo. Si kuya ko po yung Na-test Si sa kuya ko po kanya muna. tinitest. Kay OJ po tinitest. Eh di, si kuya mo, metal. Kasi yung sa'yo, kahoy na lang. Ah, yan, sa kanya parang tubo na pala. Medyo mas harsh po yung pagtubo Tubo, kay no? kuya. Oo. Oo, kasi yung mga kapatid ko natatandaan ko, hindi naman na sila ganun nasaktan nun eh. Ako yung talagang sinulid nung lumalaki. Oo, ay lalo yung bunso namin, Diyos ko. Oo, ako na yung sasaktan niya, babatuin ng tinidor. Ako pang may kasalanan. Di ba pagbunso panganay na True. Oo, totoo. Yung pag-spoil ng mga magulang din talaga sa mga bunso eh. Yung sa'yo, Kat. Ay, ako malalim kasi yung sa akin eh. Nung magkakaroon ako nung bago kami magkaanak ni Eunice, buntis pa lang. Never sa imagination ko na papalo ko. Hindi, sabi ko, hindi ako papalo. Kung may papalo man sa amin si Eunice. Pero dumating yung time na, nung una okay pa, hindi siya driven by emotions. Hindi siya driven ng anger. Discipline talaga. Si Chloe noon lumalaki. So si Chloe, pag nagtatantrums, dadaling ko sa CR cat, doon ko siya papaluin. Pero yung palo, yung para lang maramdaman niya. Hanggang sa, pag lumalabas kami in public, alam niyang papaluin ko siya, dadaling ko siya doon. So pag sinabi kong no. Dumating naman, nag-evolve. Pag kasama naman yung lola-lolo, nagtatantrum siya, hindi siya sumusunod sa akin, nahihiya akong mamalo. So, dahil nahihiya akong mamalo, yun yung naging, parang call a friend. Na pwede kong gawin to pag nandyan sila. One time, sabi ko hindi pwede to. Sa harap ng lolo-lola, pinalo ko. Simula nun, alam niya na ulit. Pero nung tumagal, yun na. Lagi akong lasing, wala akong tulog. Tapos hindi pa ako nakakabalik sa sa faith ko nun, sa pananampalataya ko sa taas. Naging solid na yung palo ko pag pinalo ko si Chloe, dalawang paa niya lumilipad sa air. Boom, tapos babagsak dalawa. Ang hawak ko lang yung dito niya. Sinusuportahan ko naman yung ulo. Pero At least. Oo. kaming dalawa lang to Oo. So, palo, dalawang paa lilipad, bang, babagsak. Hanggang sa palala ng palala, yung palo ko sa kanya, yung hindi na red, black na. Sa sobrang frustrated mo, yung pang, yung isa. Tapos hindi ito yung palo na disiplina. Yung out of frustration talaga, yung full swing. Boom, boom, 3 beses. Tapos talagang pasa, parang pinadel. Hanggang sa dumating yung anak kong bunso, ganun din. One time, yung bunso ko, si Caleb, umihi sa bed. So sa bad trip ko, lakas ng hangover ko, wala akong tulog. Kinuha ko yung alcohol, nilagyan ko yung alcohol, yung inihian. Kinuha ko yung ulo ng bunso ko. Saka ako ginanon yung ulo niya doon. Dumating sa ganung point. Kaya nga one time, nung nakabalik na ako, nung medyo unti-unti ako nakakabalik. One time hawak ko yung anak ko, si Caleb. Tapos biglang nagluha talagang lumuha yung dito ko. Oo, talaga hawak-hawak ko siya. Nakatulog siya, tapos biglang nagbilaw na luha. Tapos parang pasasalamat na sabi ko, Lord, thank you. Silagip mo ko sa tatay na mararanasan itong mga to pag hindi kita nakilala o pag hindi ako nakabalik sa'yo. Kasi grabe, kaya nga ang dasal ko lagi, matanggal yung trauma kasi dumating sa point na marinig lang ng anak ko yung onting-onting boses ko na medyo mataas.
Na ano siya? Na ano na siya, oo, may takot na sila. So, thank God naman, ngayon, medyo nawawala na. Tapos, ang ginagawa ko ngayon, puro bawi. Mm. Wala, never na ako ulit pumalo. Ang naging pros lang noon is pag may sinabi na ako, gagawin nila. Ang consequence naman yung trauma. Or did you try talking to them, sir, na parang may, or in the future na parang may ganito nangyari na hindi ko naman siya, parang i-explain yung nangyari before. Hopefully, yes, may oo. trauma. Parang gusto ko rin ma-explain yun. Pero ngayon, nasa point ako na puro bawi. Na- Kalimutan na lang po nila yung... Na pag, tsaka dasal. May mga times pa rin na hindi ko makontrol yung temper ko, pero hindi na siya yung tulad dati. Na parang no, Chloe, no, Caleb, no. Pero yun nga, yung trauma. So, yun yung sa akin. Hindi ko ini-imagine na papalo ko. Pumalo ko, una, discipline lang, hanggang sa out of control na. Yun ang kinakatakot Yun yung nangyari ko. sa akin. Oo. Kaya ang kinakatakot ko kaya hindi ko mapagbuhatan ng kamay kasi yung control mo eh. Pag galit ka kasi hindi mo makokontrol yung sarili Oo. mo eh. Yung salita nga lang, masakit na pag napakawalan mo yan, hindi mo na may babalik. Si eh. Chloe nga nun, pag nag-review, kaya pag sinabi, pag ako ang magre-review sa kanya, ayaw niya nung time na yun, nung dati. Kasi pag nagre-review siya, tas kunyari, may tinanong akong isa, pangalawa at pangatlo, hindi mo pa rin naintindihan. Talagang harap-harapan, ito yung table, susuntukin ko yung table talaga ng solid. Bang! Tapos sisigawan ko harap-harapan. Diyos ko si Arian. Si Arian ganyan siya Ganon. mag-review. Oo, umiiyak yung mga bata pag ano. Pero ano naman, I mean it's part of disciplining your your child. Yung kay yung kay Arian. Pagka si Chase yung bunso namin. Oo. Pagkat inaano ko siya eh. What are you scared of? Sabi ko. I'm scared of snakes. And then, but my number one fear is honey. Sabi, yung mami daw niya, when she's reviewing me lang naman, pag nire-review kasi siya talagang talaga parang matandaan niya. Oo. Pero effective kasi honor roll lahat na anak namin eh. Oo. Yun nga lang talagang it's yung way. Kumbaga the process, you can't judge the process eh. Pero may outcome naman eh. Parang kayo, 'di ba? Nung tinan mo, ikaw, tsaka ikaw, 'di ba? Okay naman po. Medyo nagulpi kayo nung Okay naman. medyo nagulpi kayo nung lumalaki kayo. Pero, di ba? Pero di mo sa office, sinong pinaka, di ba, yung tahimik, di ba? Pero ako naiintindihan ko yung mga nanay na sana hindi ko na to ginawa. May mga ganong Oo. Although kunyari sa akin, medyo naging okay naman na ako. Sigurado meron mga sa gilid ng utak ng nanay ko na shucks, dapat hindi ko ginawa to. Kasi ako ganun eh. Di ba sana hindi ko ginawa. Oo, may mga pagsisisi rin talaga. So ngayon talaga puro oo, lalo na yung sa bunso ko. Kasi yung si Caleb talaga yung ano. At saka si Chloe din naman. Sobra-sobra. Diyos ko, kung ano naman, Yung ano? kung ano naman ka-violente mo noon, di na mo naman ngayon, no? Di ba? Ikaw nagpe-prepare ng mga bata, ikaw nagsusundo, naghahatid, di ba? At least na ibabawi. It's not too late. Mismo. Totoo, yan. Dalawang lalaki. Ay, totoo talaga. Siguro sa akin, kasi pinalaki ako na... Ay, kasama pa si Ato. Yung panganay mo. Panganay mo yun eh. Lalaki pa lahat. So, sa akin, pinalaki kasi ako na may palo, ganyan-ganyan. So, medyo in the middle ako of gentle parenting at saka... Sa tough. Oo, tough, Kasi yung dalawa kong boys, talagang pinapalo ko rin talaga. Like, hindi lang sa puwet, minsan sa mouth, gano'n. Meron pa yung pinakagrabe is si Alonzo, yung bunso namin. Kasi pag pinapakain siya, may matikman lang siya na dito na gulay or something. Yung time na yun, very pagod kaming lahat. Tapos siguro yun nga sabi mo, out of frustration mo, parang dun mo na ibabalin sa anak mo. So nung time na yun, talagang napalo ko siya ng super hard sa mouth. Tapos pati yung kuya niya nag-react, hala mama, that's so, yung malakas nga. Tapos pati sila nag-react. So parang sa akin, ano nga,
kayong nakikialam, ganyan. Oo, pero para sa akin, tapos Siyempre yung pride mo nandun. Tapos umiiyak siya. Tapos nung time na yun kasi, syempre, kapapanganak mo, parang, ewan ko, totoo yung sinasabi siguro nila na mayroon pang postpartum. Kaya yun, diba, iba yung sa tatay at saka sa nanay talaga. Kasi meron pa kaming hinihil eh. Inside. Oo, hindi totoo naman. Scientifically, pati yung mental state nung namin. Damn, science. We're talking about science. May mental pa kami na lahat. So parang lagi kaming frustrated. Ganyan. Mayroon kaming anxieties, ganon. So minsan sa anak na so yun, yung kay Alondo, napalo ko talaga siya. And then yung kuya niya before, yun nga, pag assignments, talagang kahit ayaw mo na, today magiging mabait akong nanay, o tuturuan mo siya, pero matetest ka talaga. Oo. Magiging mano ang nanay. Mga 1 minute pa lang. Paano na? Nung time na yan, medyo malaki na si Cody. Hindi ko na siya, ayoko na siyang paluin pero sa verbal ako sa kanya, like, namura ko siya talaga ng madaming mura, like, lahat. Pwede bang sabihin siya? Unfiltered. Like, sabi ko, putang ina, bobo, ganun. At tapos ngayon ko na-realize na parang, nga, meron. Diba, merong mga verbal abuse talaga. Shit, maaalala niya pa kaya yun hanggang ngayon. No, Like, actually, yung panganay, ganun, nung napagalitan ko yung panganay namin, lahat ng klaseng mura, sabi ko nga, tas dabog, ay, grabe, kulang lang, magiba ko yung pinto eh. kaya totoo yun na parang kasi siya yung panganay. Tapos ako rin, parang first time ko as a mom. First time, parang both kami nasa learning Oo. Parang- Hindi ready. Oo, like Kumbaga. pareho kaming na ngayon ko palang matatry maging nanay. So parang, yun nga lang, hindi ko na mabawi yung damage na parang namura-mura ko na siya, tapos parang na-i-declare ko na bobo ko, ganyan. So parang ngayon super sisi din ako. Kaya ngayon, pag kinakausap ko, hi lovey, ganon. Very sinisweet-sweet ko sila. Tapos ngayon naman yun na yung ayaw na nila. Kadiri ka naman eh. Ano mas gusto mo? Palo? Pero totoo yun, meron talagang ibang pero pag nasobrahan kasi, like, yun yung pangit. Pero I think it's valid naman na maging yung tough love. Tapos Oo. valid rin. Saka biblical naman, di ba? Train a child in a way they should go. And parang yung lessons na yun, they will not depart from it. May mga ganun naman kasi talaga. Parang yung rod, may mga ganun pa nun biblical. Pero wag naman yung May limit lang po talaga. Out of love pa rin naman. Kasi meron naman kasi talagang kwento na talagang binugbog na. Kaya nga, masyado na yung child abuse na, no? Yung OA na. Ikaw, Miss Zar, wala ka pang anak. Pero, pag pinipicture mo yung sarili mo na magkakaroon ka someday ng family mo, sa tingin mo, paano mo papalakihin yung bata? Kung paano din ako pinalaki. Ayoko din. Kasi ako, since di ako lumaki na pinalo, minura and everything, lumaki naman ng maayos. I believe, lumaki naman ng maayos. So, ayoko din naman na ganun yung gagawin ko sa anak ko. I mean, feeling ko malawak yung patience ko for that. Kasi ako mismo natatakot ako pag ako, kahit yung akma lang napapaluin ako or something, may fear na ako, pero hindi pa ako napalo sa lagay na yun. So, ayoko na may ganun din yung anak ko. Sana, I pray na talagang mahaba yung patience ko pag nagkaanak ako. Kasi parang feeling ko iniisip ko pa lang siya ngayon, parang nasasaktan na ako na papaluin ko yung anak ko, ganun, hindi ko kaya. Dadaan ka rin dyan. Sinabi yun. Sabi din nila. Pero kasi sabi ko, nagawa naman ng parents ko sa amin, tsaka tito ko. So, we'll see when we get there. Pero yun talaga yung goal ko. Hindi ko gustong mapala yung mga anak ko. Pero there's no parenting book that would teach you Oo naman. on how to deal Parenting with your child. 101, no? Oo. Especially when they start calling you bro. Ginaganon na ba kayo? Si Chloe. Narinig ata si Chase, sabi siya, bro. Bro, sabi sa akin. Oo. Pre? Oo, si Cody. Si Summer pa nga, dude, sabi niya sa akin, dude, what's up, bro? Ginaganon nila ako. Pati yung mga age nila, hindi mo na maintindihan. Grabe, skibidi. Ano ba yung skibidi? Skibidi, Scooby-Doo. Scooby, my boy. Oh.
skibidi Yung toilet. mga terms nila. No? Pero alam mo, yung mga age na, yung mga ganun, kasi si Chloe, 10 eh. Ang daming percentage dito sa Pilipinas na yung age na yun nagpapakamatay. Oo. Or scary. nag-a-attempt ng suicide. Kaya parang very crucial eh. Kaya hindi mo alam. Yeah. Paano ko ba i-deal pag dinil ko naman to at ginawa ko yung parang pagdidisiplina na palo, paano kaya niya ititik? Kaya nga hirap eh. Pero yung Ang mga hirap ganun, i-gauge. I suggest mga viewers, listeners, mga anak nyo to avoid yung mga nakakatakot eh. Kasi yung mga bata nga talaga ngayon, ang babata nila nagsusuicide. I think one contributing factor doon is yung peer pressure sa environment. Lalo pag nabubuli yung mga anak nyo. I encourage you to to enroll your kids sa sports, sa mga community, ganun. Alam mo yun, kasi hindi lang talaga manggagaling sa loob ng bahay ang ang disiplina eh. Tsaka ang hirap, parang hindi pa sila nag-open up. Alam mo yung yung mga ibang stories ng mga parent na victim ng suicides yung mga anak nila. Hindi nila alam yung pinagdaanan. Magugulat na lang sila death note. Yung mga ganon. Kaya yun ang dasal ko lagi na bigyan ka ng discernment na ma-discern mo lahat ng frustrations, ma-discern mo yung pain, ma-discern mo yung disappointments na nararamdaman ng anak mo. Nung ma-expose, tapos bigyan ka ng wisdom kung paano mo i-deal yung mga ganung bagay na yun. Kasi ako as Christian, yun ang paniniwala ko. Talaga ang utak ko lang, meron kang standard of meron kang standard lagi, which is siyempre si Lord. So kung siya yung perfect father, sa kanya ako kumunik. Diba? Kasi nga ang hirap eh. Walang parenting 101 eh. Walang to-dos. Walang parenting 1, parenting 2, 3. Wala eh. Hindi mo alam eh. Yung tinatry mo i-navigate yung pagiging parent mo. Eh yung nakakatakot, makakabalita ka ng bata na nagpapakamatay. Bakit? Ako may share lang, quick lang to. Duman ako sa ganong phase na mayroon ng mga suicidal thoughts. Tapos parang nasisip ko kasi noon, since wala yung parents ko, tapos titas ko lang yung napalaki sa akin, tapos laki ng age gap namin ng mga kapatid ko. Parang feeling ko alone ako, ganon. Tapos one time, nag-inom ako, high school to. Tapos in-open up ko sa parents ko na ganting nafe-feel ko, nape-pressure ako kasi yung mga kapatid ko, academic achiever sila. Tapos ako hindi talaga ako super talino. Hindi talaga ako matalino, ganyan. Tapos laging naririnig ko na napupuri sila, ako hindi, ganyan. Tapos sila, pa-college na ako, eto pa lang, yung mga ganon. Tapos feeling ko na left behind ako lagi. Tapos uminom ako, tapos sinabi ko yun sa parents ko. Tapos after that, naging okay naman kasi feeling ko nasa pag-uusap. Kasi nga, yung parents natin, first time na maging parents. Tayo, first time din natin maging anak. So, matututunan din lang natin siya sa isa't isa. Parang ganon. So, feeling ko kailangan lang din talaga na open yung communication ng parents tsaka ng anak nila para din maiwasan yung mga ganong bagay. I mean, hindi naman siya pare-pareho sa lahat ng tao, pero siguro kung may open communication, masasolve natin anything within our family. Saka yun nga yung parang ideally maka-create ka ng relationship between you and your kids. Yung relationship na open. Yung yung kaya nilang sabihin yung kung hindi man kasi parang hindi naman yata lahat masasabi nila sa iyo eh. Pero maganda tignan mo rin yung kasama nila, yung mga associations na belong sila, yung mga friends, yung circle of friends nila. Makita mo rin na good influence din. Kasi minsan, hindi na masasabi sa'yo nung bata eh. Ngayon, ang tanong, kung di nasabi sa'yo, kanino niya sasabihin? Ngayon, ang tanong, pag sinabi niya sa kaibigan niya, anong klaseng kaibigan yun? And ano yung ibibigay sa kanyang advice? Di ba nakakatakot eh? Kaya kailangan mo talagang, ang hirap bantayan lahat. Sobrang hirap. Sobrang struggle ng pagiging parent. Ayaw na pala mag-anak. Hindi na pala, kailangan ako. Kasi nung pag-una kasi, di ba, CJ, hawak mo lang yung anak mo eh. Ang problema mo nga lang yata, burp mo eh. Burp Change mo. diaper. Tapos, tatae, ihi, palit ng ganito, palit ganyan. Pag lumalaki na, tapos ikaw rin lumaki ka sa mundong nilalakihan niya, alam mo kung paano yung galaw, alam mo kung gaano ka corrupt, kung gaano ka dangerous, kung gaano ka, alam mo yun. Tapos doon siya lumalaki. Doon, bigla ka magkakaroon ng mga reality checks na, oh shucks, andito na, na-expose na siya sa ganito. Paano ko gagawin? Paano ko didisiplinahin? Yun.
Kayo po. Kayo guys. Ano di ba? Share nyo. Share na sa akin kung paano kayo nagdidisiplina para matuto. Oo nga, lalo sa'yo. Hindi, matututo ka rin yan as you go along kasi magkakaibang tao eh. Magkakaibang bata, magkakaibang mga parents. So, mahahanapan mo rin yan ng way. Yung sinasabi nila na, kuhan na pagka nagkaanak ako, magiging cool mom ako, magiging friend ako ng anak ko, ganun. Gusto Hindi mo ba nila? masasabi yan. Oo. Hindi mo masasabi yan. Pag lumapag ka, Diyos ko, naging friends ka niya, tapos sinasabi niya lahat ng sikreto niya sa'yo, ayaw mo din yun. Tapos pag sinasabi niya na, Mami, I had my first sex with ganito. Oh my God! Yung agad yung chika! Oo, Diyos ko, pag ako yun, lilipad agad yung kamay ko. Natuyan na ubing sa... Ginawa mo na yan! Oo, hindi kasi there's a boundary. You have to be a parent, hindi ka dapat maging tropa. Dadaan ka rin dyan. Basta, when you have pag nagkaroon ka na ng kid, mo rin yan. Dadaan ka dyan. We'll cross True. the bridge when we get When we there. get- Yeah, we'll cross the bridge when it's on fire. Mismo. Maganda na. So maganda Maganda talagang na. gawin ngayon from generations to generation. May mga pwede kang ma-adapt per generation. Kasi wala naman yatang perfect. Kasi yung ibang disiplina dati parang na ngayon eh. Parang hindi nakatanggap-tanggap. 'Di ba? Ngayon ba pag may sinako ka, Wow. 'di ba? Baka mamaya nasa 'di ba? Sumbong ka. Dati normal lang 'yun eh. 'Di ba? Yung Luhutin ka sa munggo. 'di ba? Ngayon lalo sa States, 'di ba? Very struggle ang parents sa States. Oo. Kasi may power ang dun, yung mga bata. Isang tawag lang nila, dadamputin na sila ng Nag-evolve nga po talaga ang parenting. Parang sa coaching din po, iba-ibang way po every generation. Totoo. Tama. Yung mga anak ko, Diyos ko, hindi mo pwedeng bastang papagalitan yung mga yan. Kasi meron silang meron nga yung sabi ko dun sa kay Summer, yung anak kong babae. Sabi ko, was that your friend? Yeah. Taba niya sabi ko. Sabi sa akin ng anak ko, Daddy, it's illegal to body shame, blah, blah, blah. Gumagano siya. Oo. You're such a body shamer. Sabi niya. Sabi ko, Diyos ko naman, sinabi ko lang na nung panahon namin, sabihan mo mataba. Oo. Dati nga yun ang pangalan eh. Kung ano yung itsura nung kaklase mo. Di ba? Oo. Di ba hindi mo nga alam yung pangalan pero pag sinabi, si Duling. Oo. Yung mga ganun. Di ba? Alam mo na eh. Diyos ko, alam na ako, diba, matik na yun na ganun. Nung lumalaki kami, meron kaming, parang farm yung classroom namin eh. Meron si Baka, si Carabao, si Kabayo, si Rabbit, di ba? May mga sila eh, para kaming nasa zoo eh, yung mga kung kami magkakaklase. Pero alam mo kung sino ka, Baka, alam niya na agad eh. Pero ang nakakatawa nun kasi, yung kwan sila, magkakapatid sila na parang 5 sila. Tapos yung panganay, kasi ang tigas niya maglaro ng basketball, talagang ang tigas ng katawan na maliit, si Baka. Tapos yung mga sumunod na kapatid niya, lahat sila Baka na. Puro baka na sila. Oo. Kaya pag sumigaw ka dun, Baka! Titingin sila magkakapatid. Ayun, wala lang. So, that's our episode, guys. Kwentuhang pagpapalaki ng Gen Z at Millennial. Ayan, So, nakita nyo na, pagkakaiba. Alam ko may mga pagkakaiba rin kayo ng mga, magandang pag-usapan nyo ng mga kaibigan nyo. So, on a different note, happy, ngayon? Women's Month. Women's Month. Happy International Saludo. Women's Month. Ang galing nyo, mga ina. Ina kayo. Ayun na. Mga ina kayo. Ang galing nyong mga ina kayo. Kayong mga ina. Oo. Yun. At saka, ano pa ba? 1 year ng WizWorks. Oy, oo nga. 1 year. Ay, WizPad. Sorry, WizPad. WizWorks. Ilang taon na ang WizWorks. WizPad. Happy 1 year. Thank you so much sa suporta. Again, Thank you. bawat episode, tuloy-tuloy ko lang kayo papasalamatan sa suporta niyo sa amin. Thank you so much. At look out for more episodes. Marami pa tayong pinaplano magandang episodes. At meron tayong paraffle. Mamimigay tayo ng Ayun nga. Tumataginting Nas! 1M. 1M. 1M likes. Ayan. Anyway, thank you so much, guys. Next episode ulit. Pakihintay. Bye.